Dako po tayo sa Bible study. Ito po'y dadalhin ng ating beloved preacher, Mario Ryan. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. God bless you, beloved brother Gerson Pacturan. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, praise the Lord po mga minamahal, manalangin sa ating buhay na Diyos, hallelujah. Obo dalay ko na pagpalang naman Diyos na magapangyarihan sa lahat, mahal ang Panginoon Sus. Narito kami nagpupuli, papasalamat po, mahal ang Panginoon. Lalo na po, mahal ang Panginoon sa pag-awitan po, mahal ang Panginoon sa mga joyful song, solemn song, mahal ang Panginoon, nadama po namin ng yubad na presensya. Bago po ang lahat po, mahal ang Panginoon, kami po ay humingi ng habag, kapatawaran, sala, nagawa. Saan man kami nasusumpungan, kami nagugunan, nagkasala sa salita at sa gawa ng marapatin mo sa araw ngayon po, mahal ang Panginoon, araw ng linggo. Mahal ang Panginoon, patawarin niyo po kami, mahal ang Panginoon, sa dalangin sa mahal ang pastor, mahal ang Panginoon, sa gana sa amin, wala po kami magagawa. Kung wala ikaw, mahal ang Panginoon, pagpalain po kami, mahal ang Panginoon, mahal ang Panginoon, ikaw maganuit ng iyong balang salita po, mahal ang Panginoon. Hindi sa gana sa akin may kaalaman, kundi sa gana sa iyong may kaalaman lamang po, mahal ang Panginoon, ikaw magligay sa aking mga bibig, nabanggitin magpapahala sa amin, mahal ang Panginoon, kay lahat ng mga babaghad lang, lahat ng mga demonyong babaghad lang, mahal ang Panginoon, sunod kasing-kasing lumayas na babaghad lang, sa pangalan mo, in Jesus' name, cast out, in Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord, purihin ng Diyos po, mga minamahal, salamat po sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Mapalakpakan ba natin ng malakas ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal? Kaya po, mga minamahal, narito po tayo, nagpupuri, papasalamat sa ating pong dakilang Diyos po, mga minamahal, na siya po ay may-ari ng buhay, mga minamahal, muli, at ang pinakamataas na pupupuri, paglolahati, pagdadakila, ating papaabot higit sa lahat para lamang sa ating pong pinakamahal na Panginoon Kristo. Tayo po'y magpapaabot po, mga minamahal, ang dobling pagtahod o pagrespeto po to our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Sada Almeida na in time, private loving God, o di natin pwedeng makakalimutan, mga minamahal, sa mga ginintuang turo, sa mapagpangaral, sa ato pong beloved Assistant Pastor Elacol Almeida, beloved Bong Almeida, family po, mga minamahal. Tayo magpaabot po, mga minamahal, sa mga papagpalang magandang pang umaga to our loved ones, to our beloved Uden Preacher, mga minamahal, sa lahat ng ating mga beloved preachers, beloved pastoral workers, beloved live webcast viewers po, sa ating mga beloved brethren, mga minamahal, o sa ating mga beloved, mga ginigit, mga minamahal, sa ating mga beloved bisita, kung mayroon man po, mga minamahal, higit sa lahat, sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, salamat sa ating buhay na Diyos po, mga minamahal. New Year pa man kayo, mga minamahal, ako din magpapaabot ng pagbati sa inyong lahat ng Happy New Year po, mga minamahal. Ito po ay unang linggo sa unang taon ng 2021 po, mga minamahal. Nawa po, ay sumasagana pa po ang ating pong kadasig, kalakasan, mga minamahal. Ating pong maramdaman palagi ang matamis at banal na presensya, mga minamahal, ating pong madama ang pag-ibig ng mahal na Panginoon dahil ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Ating pong mapagtagumbayan pa po, mga minamahal, ang mga pagpapalang material, pisikal, lalong higit sa lahat, sa espiritual na pangapanalangin po, mga minamahal. Kaya po, salamat sa ating buhay na Diyos. God bless you po sa inyo pong pamasko, mga minamahal. Bisan po kahit na maliit na bagay o malaking bagay, mga minamahal. Bilang po nga mga gawa, bilang magwawali, mga minimang karapat-dapat, mga minamahal. Kaya salamat sa buhay na Diyos, kayo po'y pagpalain pa ng sobra-sobra ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa inyong pagtulong sa ating banal na gawain sa pag-iisa, mga minamahal, ito po mga ay nakikita ng ating pinakamahal na Panginoon Kristo po, mga minamahal. Kaya yung pong topic po natin po, mga minamahal, yung pagkahirang o ang pagkatawag sa atin, mga minamahal. Ang pagkatawag sa atin, mga minamahal, ito po'y higit pa sa brilyante, higit pa po ito sa kayamanan, mga minamahal, higit po ito sa lahat ng uri ng pagpapala. Ito po yung mga minamahal ko ay pagkatawag sa atin mula sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo na may kasamang kapangyarihan, mga minamahal, may kasama pong kaligtasan. Kaya ito po, mga minamahal ko, ay napakaganda ng regalo ng Diyos sa atin buhay, mga minamahal. Walay pinakamain na matanggap natin ng pagpapala, mga minamahal. Ito po'y pagkatawag sa atin sa ating pagkahirang, magwawaliman, manunugtog, o mag-aawit man o ordinaryong Christian, mga minamahal, ito po'y hinirang at tinawag tayo ng Diyos. Ito po'y pagkatawag na pinakamaganda nangyari sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo po, mga minamahal. Ang pag-usapan natin, dito po, mga minamahal ko sa buhay
ng paglilingkod ng Kristiyano at ang paglilingkod sa mga unang taong ginagamit. Yung mga Kristiyano, mga tapat na sinsirong naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo po, mga minamahal, na bago sila pagkatawag, mga minamahal, takot na mga problema, pagsubok. Ibig sabihin po, bago tayo makatanggap ng pagpapala o bago tayo makarating sa luklukan ng kaharian ng langit po, mga minamahal, mayroon po tayong daraanan, mga minamahal. Katulad na lamang sa buhay, na bago naging hari si Salmista David, mga minamahal, na siya po ay isang hari, mga minamahal, na siya naging bata hanggang siya naging tagapastol, mga minamahal ko ng tupa, mga minamahal, bago siya naging hari, mga minamahal, siya po mga ay dumanas muna ng matinding pong trial sa kanyang buhay, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal ko, ato munang basahon po, mga minamahal ko, ang Biblia, mga minamahal, bago tayo magpatuloy po, mga minamahal. Dito po, mga minamahal ko, sa 1 Samuel 16 po, mga minamahal, sa 6 po, mga minamahal, hanggang po, mga minamahal, sa 13 po, mga minamahal. Taas-taas po ni mga minamahal. 1 Samuel 16. 16 hanggang 13 po, mga minamahal. Libro sa unang Samuel, Kapitulo 16, versikulo 6 hangtod sa 13. Og nahitabo sa diha nga sila nangiabot na nga siya mitutok kang Eliab og mingon sa pagkamatuod ang dinihog sa Ginoo ana sa tubangan niya city. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel ayaw pagtan-aw sa iyang naong kun sa gitas-on sa iyang barog. Tungod kay ako nagasalikway kaniya. Kay ang Ginoo nagatan-aw dili ingon sa makita sa tao, kay ang tao nagatan-aw sa panagway sa gawas. Apan ang Ginoo nagatan-aw sa kasing-kasing. Sit 8. Unya si Isay mitawag kang Abinadab og gipaagi siya sa atubangan ni Samuel ug siya miingon, wala ang Ginoo magpili nini, 9. Unya si Isay naghimo nga muagi si Samuel ug siya miingon, ni magpili ang Ginoo nini, 10. Ug si Isay naghimo nga muagi ang pito sa iyang mga anak nga lalaki sa tubangan ni Samuel ug si Samuel miingon kang Isay, ang Ginoo wala magpili niini kanila. 11. Ug si Samuel miingon kang Isay, ania ba dinhi ang tanan mong mga anak? Ug siya miingon, aduna pay nabilin nga kamanghuran ug ania karon siya nagabantay sa mga karnero. Ug si Samuel miingon kang Isay, pasugui ug ipadala siya dinhi kay dili ka manlingkod hangtod nga siya moabot dinhi. 12. Ug ang iyang gipasuguan ug ipadala siya sa sulod aron kay siya mapula-pula og inunahan sa kaambungan sa iyang naong ug maayong pagatan-awon ug ang Ginoo miingon tindog dihugi siya kay kini mao siya. 13. Unya si Samuel mikuha sa sungay nga sinudlan sa lana ug gidihugan siya diha sa kinatiliwad-an sa iyang mga igsuon ug ang espiritu sa Ginoo mikunsad nga puno sa gahom sa ibabaw ni David sugad niadtong adlaw ngadto sa unahan busa si Samuel mitindog ug miadto sa Rama. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Palagpagan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Sa 8 magkakapatid, mga minamahal, ko si David ang pinakabunso, mga minamahal. Si Samuel, mga minamahal, inutusan ng Diyos para maghirang ng isang hari. Dahil po nakita ng ating pinakamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, kung naging hari, mga minamahal, si Saul, mga labag sa kalooban, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa 8 magkakapatid, mga minamahal, dito nakikita ni Samuel ng iyang mga magulang, si Isay, mga minamahal ko, pinaharap sa kay propetang Samuel, mga minamahal ko, kung sino ang pipiliin sa kanyang mga anak, mga minamahal. Nasabi ni Samuel, mga minamahal ko, hindi tayo uupo hanggang hindi magbigay ng dikta o utos ang mahalapan kung sino ang kanyang babasbasan, mga minamahal. Kaya napangaswerte po natin, mga minamahal, na tayo'y tinawag ng mahal na Panginoon at inilagay sa tamang paglilingkod. Tayo po'y
binabasbasan ng malas sa pamamagitan ng kanyang banal na presensya. Katulad po, mga minamahal, na sa edad po, mga minamahal ko ni Haring David, ni David, mga minamahal, bago siya naging hari, siya po mga minamahal ay 16 years old sa mga oras na yan, mga minamahal. Ayon po sa mga Bible scholar po, mga minamahal. Kaya siya po kinalugdan ng mahal na Panginoon. Siya po, mga minamahal ko, ay inanuit ng mahal na Panginoon na magiging kahalili ni Haring Saul sa oras na siya'y mawala, mga minamahal. Si Haring Saul, mga minamahal ko, ay hindi kinalugdan ng mahal na Panginoon, kaya nakita ng Diyos ang puso ni Haring Saul, mga minamahal. Kaya nakita ng Diyos, mga minamahal ko, ang puso ni David, mga minamahal. Nasabi ng Biblia, mga minamahal, nasabi mga ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan. Sapagkat aking tinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon ng gaya ng pagtingin ng tao, mga minamahal. Kaya po, tayo po'y tumitingin, hindi sa ganda, hindi po sa kaanyuhan, kundi sa kanyang puso. Katulad ng ginagawa, mga minamahal ko, ni Samuel, mga minamahal ko, na siya'y tinatawag, na siya po'y maglagis kay Haring David, mga minamahal. Na siya po'y hindi naging hari pa po, mga minamahal. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso, mga minamahal. Kaya po, ganun po, mga pinagpala, mga minamahal si David. Nung nakita sa Diyos, mga minamahal ko si David, isang maamong mapula ang mga pisngi, mga minamahal ko, busilak ang kanyang puso, maunawain, mahabagin, mga minamahal. Siya po'y malakas. Siya po'y may kakayahan, mga minamahal, na umalaga ng tupa, mga minamahal ko, kahit siya'y bunso, mga minamahal, pero nakitaan ng Diyos ang kanyang kasing-kasing, mga minamahal ko, napapagmahal, na busilak, dalisay, parang ginto, mga minamahal. Na ibig sabihin, dyan po, nalulugod ang ating dakilang Diyos sa mga pusong mahabagin, sa pusong mapagbigay, sa maunawain, mga minamahal ko, na tumutulong sa kanyang kapwa, ganun po, na siya'y pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po, salamat sa buhay na Diyos po, mga minamahal. 16 years old, binabasbasan. Ibig sabihin po, mga minamahal, walang pinipili ang pag-ibig ng Diyos. Kung sinong gugustuhin niya, kung sinong pakamahalin niya, lahat man tayo minamahal ng Diyos. Walang pinipili, pantay-pantay ang pagtingin. Pero po, mayroon pong priority ang Diyos sa mga tao na tinatawag, mga minamahal ko. Kaya yun ay dapat nating ibinibigay ang respeto, pagmamahal din po, mga minamahal, sa nakakataas. Sa atin, mga minamahal ko, ganoon po ang ginagawa po, mga minamahal ko, ni Haring, mga minamahal ko, ng ating pinakamahal na Panginoon na inutusan niya si Samuel na maghirang ng bagong hari, mga minamahal. Siya, mga minamahal ko, hindi mga minamahal nakikita na ganoon dahil po maliit, bata pa. Sino bang magakala siya maging hari, mga minamahal? Hindi akala ni David na siya maging hari. Kalain mo, taga-pasto lamang ng tupa. Si tagapangalaga lamang siya, tagapangalaga, magpakain, magpainom, mga minamahal ko, o bisay pa magtigway, mga minamahal. Yun po ang trabaho ni David bilang pong bata, mga minamahal. Pero nakitaan ng Diyos ng kanyang puso, mga minamahal. Nakita ng Diyos ang kanya pong nakatatagan, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagsamba sa ating buhay na Diyos po, mga minamahal. Kaya po, salamat sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, na si Samuel, nagkuha siya, mga minamahal ko, og langis, nilangisan niya. Binabasbasan niya, mga minamahal ko. Ibig sabihin po, mga minamahal ko, ito po'y anointing power na mula sa Diyos na may tinatawag na nakapangyarihan. Na ibig sabihin po, ikaw ay karapat-dapat, mga minamahal. Pero lahat tayo ngayon, hindi man karapat-dapat, kinakabagan lang ng ating pinakamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mayroong tayong pinili. Tayo pinili, mga minamahal ko. Iba ang pagkapili, iba ang pagkatawag sa propeta, iba ang pagkatawag, mga minamahal ko, sa mahal na pastor, iba ang pagkatawag natin. Ibig sabihin, mga minamahal ko, kanya-kanya tayong katungkulan na kaatang sa ating mga balikat. Ito po'y pagyamanin po natin bilang Kristiyano. Magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ganoon po, mga minamahal. Nung siya po, mga minamahal ko, ay ninagisan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, bumaba ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya, mga minamahal. Nagiging po siyang matapang, mga minamahal. Yung mga leon na kumakatay sa kanya po inaalaga ang tupa, mga minamahal ko, binabali niya yung liig, inaaway niya. Bakit po? Doon po kumukuha ng lakas, mga minamahal ko,
ang si David, mga minamahal. Si David, mga minamahal ko, nag-iisang matalino sa oras na yan. Siya po naging matapang. Siya po naging mapait sa kanyang katungkulan, mga minamahal ko, sa ating pinakamahal na Pagsucristo po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya ano sabi ng Biblia, at siya'y nagsugo at sinundo siya roon. Hindi sila uupo si Samuel. Na sila pong tinawag, mga minamahal ko, ni Abinay, mga minamahal ko, na hindi uupo, mga si Samuel hanggang hindi dumating ang lahat ng kanyang mga anak ni Isay, mga minamahal. Kaya tinawag, mga minamahal ko, si David. At siya nagsugo at sinundo siya roon, siya nga may mapulang pisngi, mas magandang bikas at mabuting anyo, at sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis, sapagkat ito nga. Ibig sabihin po, mga minamahal, napakahalaga po ang pagkatawag sa atin, mga minamahal. Ito po, mga minamahal ko, ay napakaganda ng layunin ng Diyos sa atin. Ito po ang mga bagay ng ating natatabo, mga minamahal. Yung pong magkaroon tayo ng kapangyarihan, magkaroon tayo ng madama natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Ito po'y tanda na tayo'y iniibig ng Diyos. Ito'y tanda na tayo'y minamahal ng ating pinakamahal na Panginoon. Ito po'y tanda tayo mga anak ng Diyos, magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya pagyamanin ito natin, tayo po mga minamahal ay hidirang ng Diyos. Mga minamahal, hindi man kaparihas ni David, mga minamahal ko. Hindi man parehas ni Samuel. Hindi man parehas ni Moses, mga minamahal. Hindi man parehas sa ating minamahal na ginagalan ng mga lista. Kundi po, tayo po mga minamahal ay kasamang tinawag na hinirang ng ating pinakamahal na Panginoon po, mga minamahal. Itong mga bagay na pinakamaganda na nangyayari sa buhay ng tao, mga minamahal. Kung yung mundo na angkin nila ang tagumpay, na may pagka-hanaw o may pagka-lipas o mawala, mga minamahal, ito po, hindi po ito mawala. Hindi po ito kumukupas, kundi ito nanatili hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Bakit po? Diyos ang tumawag sa atin. Diyos ang naglangis sa atin. Diyos po ang nagbago sa atin. Diyos ang naghirang sa atin. Diyos ang nagpapagaling ng ating karamdaman. Diyos po ang nag-iingat sa atin, na ibig sabihin, tayo po ang pinakatagumpay. Tayo po ay pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ganun po, mga minamahal. Sino tayo sa harapan sa ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal? Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Napakadakila ang ating Diyos ng ating pong pinaglilingkuran, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, ganun po, mga minamahal, bago naging hari, mga minamahal ko, si David. Doon nakita ng mga tao, mga minamahal ko, nung panahon sa gira, nagipag-away ang mga Israel sa mga Palestinyo, Palestinian, mga minamahal. Lahat ng mga sundalo ni Saul natatakot. Walang gustong kumakalaban sa kanila, mga minamahal. Lalo na nalaman nila na meron si Goliath, napakalaking tao, higante, mga minamahal. Pag mayroong lumalapit sa kanya ng sundalo ng mga Israel, mga minamahal, isang pitik lamang niya, namamatay kaagad. Takot silang lahat, mga minamahal. Wala silang kinatakutan, mga minamahal. Takot ang mga Israel. Kahit siya ring Saul, mga minamahal. Basta pagkatawag natin sa mahal na Panginoon, ang Kristiyano, kahit saan naroon, hindi natatakot, mga minamahal. Ang mahal na pastor, nandun sa Talipa, Hulosolo, walang kinatakutan na sa gitna ng leon, mga minamahal. Pinanghawakan ang pananampalataya, pinanghawakan, mga minamahal ko, nga ang Diyos ay totoo. Nakabalik sila ng buhay. Si David, mga minamahal, sa edad ng 16 anyos, sa oras na yan, mga minamahal, nung siya, mga minamahal ko, ayon sa Bible scholar, mga minamahal ko, nung naging 18 years old siya hanggang sa 24 years old, mga minamahal ko, doon, mga minakita ang kakisigan ni David. Ang katapatan ni David, ang katapangan. Kaya ang ginagawa, mga minanatakot, si Haring Saul, mga minamahal, mismo si David nagboluntaryo sa kanyang sarili. Sabi ni David, Halandong hari, o hari, mabuhay ka. Ako ang kakalaban yan, mga minamahal. Para bang pinagtawanan pa siya, mga minamahal, sa mga sundalo. Napakaliit mo na bata, kalabanin mo yon, na kami, napakalaking tao. Anong silbi mo sa kanya? Mga minamahal. Pero po, mga minamahal, si David hindi natatakot.
Ang ginawa ni Haring Saul, mga minamahal, sinukbitan siya ng sandata, espada, turbante at kalasag o ang kanyang sa ulo. Panglipin sa mga minamahal. Kahit nga paglakad, hindi niya kaya, mga minamahal. Kaya tinanggal niya, mga minamahal. Ang ginagawa ni David, mga minanalangin sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya po, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang paglilingkod natin ngayon, mga minamahal, napakaganda, mga minamahal. Napakadalisay, mga minamahal, kaya ang ating pinasalamatan ng ating pong pinakamahal na Panginoon, mga minamahal, kahit sa bingit ng kamatayan, mga minamahal, nariyan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating dalaygon na buutan nga Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, dito po, mga minamahal ko sa mga unang Samuel, 17, 45, 46 po, mga minamahal. Libro sa Unang Samuel, Kapitulo 17, versikulo 45 hangtod sa 46. Unya mingon si David sa Pilistihanon, ikaw mianhi ka nako uban sa usa ka pinuti, ug uban sa usa ka bangkaw, ug uban sa usa ka salapang, apan ako mianhi kanimo sa ngalan sa Ginoo sa mga panon. Ang Dios sa mga panon sa kasundaluhan sa Israel nga imong gipanamastamasan. 46. Nining adlaw magatugyan ang Ginoo kanimo sa akong kamot. Ug ako magabunal ug magalunggo sa imong ulo gikan kanimo ug ihatag ko ang mga minatay sa panon sa mga Pilistihanon. Nining adlaw ngadto sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga ihalas nga mga manap sa yuta aron ang tibuok yuta manghibalo nga adunay usa ka Dios sa Israel. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Palagpagan po natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ano sabi ni Haring Saul, mga minamahal? At lumabas akong hinahabol ko siya at aking sinaktan. At aking iligtas ang kanyang bibig at pagkadilanuhong ako ay aking pinapangahan ang aking sinasaktan, ang aking pinapatay. Ibig sabihin po, ang pinapatay niya, mga minamahal sa oras na bilang isang tagapastol ng tupa, yung mga leon. Ipinagmalaki ni David, pero pinagtawanan siya pa rin ng mga sundalo, mga minamahal. Ano sabi? Pumunta ka lamang dito, parang aso. Nakalabanin ako, sabi ng Palestinian, mga minamahal, sabi ng Goliath, mga minamahal. Pero ang dala ni David, hindi espada, mga minamahal. Hindi turbante, kundi kapangyarihan sa Diyos, mga minamahal. Na alam ni David, mga minamahal, kaya niyang talunin kung paano siya ina-anoint ng mahal na Panginoon, na Diyos sa mga hari, Panginoon sa mga Panginoon, mga minamahal, na siya po ay pinanghawakan niya ng mahigpit ang kanyang pananampalataya mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Kumuha siya ng bato na mga malinis, mabilog, mga minamahal, dala niya ang kanyang hulagpos. Ano ba sa Bisaya yung hulagpos? Yung parang ganoon, mga minamahal. Ano bang tawag sa Bisaya, mga minamahal? Sa Tagalog, mga minamahal ko, panghilagpos, mga minamahal. O, lambayog, mga minamahal. Ganun lamang, mga minamahal. Nung makita ng Palestinian, mga minamahal, tumawa pa sila. Tumawa pa sila. Tumawa, mga minamahal. Na ibig sabihin po, mga minamahal, dahil pinagtawanan, ibig sabihin walang kakayahan. Dahil nakita nila, maliit na tao, mga minamahal ko, 18 to 20 years old siya sa oras o 24 years old siya, nakipaglaban siya, mga minamahal ko, kay Goliath na higante. Ang tingin niya siguro, parang kuto na lang siguro kay David, mga minamahal. Pero si David, ang tingin niya sa kanyang sarili, mas sigit pa siya kay Goliath. Bakit po? Alam niya, siya ay kakampi ng ating pinakamahal na Panginoon. Alam niya, magtagumpay siya. Dahil ang Diyos kasama niya, mga minamahal. Kung ang Diyos kasama ng ating minamahal na ginagalan ni Evangelista, lalo pa kaya tayo, mga minamahal ko, na tayo sincero, mait, naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ganon din si Salmista David. Kaya siya tinatawag na Salmista David. Siya'y grabe yung pupuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Dumampot siya ng bato, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Kahit siya'y pinagtawanan, siya po ang mga inuusig, mga minamahal. Para bang tingin niya, para bang wala ito, mga minamahal. Kaya anong sabi, mga sa Tagalog, mga masawan ito sa Tagalog po, mga minamahal.
Nasabi po mga minamahal, nang magayon sinabi ni David sa palisyo, ikaw ay naparito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kakalasag. Ngunit ako'y naparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Mga minamahal, sa pangalan ng Panginoon. Dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit na makapagliligtas sa atin. Si Jesucristo lamang po, mga minamahal. Yung Diyos na tinatawagan natin araw at gabi. Yung Diyos ating sinasamba, yung Diyos ating pinapapurihan, mga minamahal. Nang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, napataw laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na makawal ng Israel na iyong hinahamon. Tayo hinahamon, mga minamahal, minsan ng pagsubok. Tayo hinahamon sa kahinaan. Tayo po hinahamon kahit pamilya, kahit kasamahan natin, mga minamahal. Kahit sino sa atin dumaranas ng ganyan, mga minamahal? Dahil kung ano ang Diyos na tinatawagan ni David, kung anong Diyos na tinatawagan ng ating minamahal na ginigalang evangelista, ganun din ang tinatawagan natin, yung dakilang Diyos, mga minamahal. Dadanas tayo ng problema, pagsubok tayo sa ating buhay, mga minamahal ko. Ibig sabihin, tayo'y tunay na mananampalataya katulad ni David, mga minamahal. Kaya ano sabi ng Biblia, mga minamahal? Nasabi niya, mga minamahal ko, ng mga hukbo ng Diyos sa mga kawal ng Israel na iyong hinahamon, sa araw na ito, mga minamahal, nagabarog, mga minamahal, tumindig si David. Sa araw na ito, ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. Kaya ang mga himala, mga minamahal sa Diyos sa atin. Yung mga Kristiyano, maingat naglingkod sa mahal na Panginoon, binabaril, hindi tinatablan. Mga minamahal. Mga Kristiyanong maingat naglilingkod sa mahal na Panginoon, na walang inalintana, kahit may dumating man o trial sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal, hindi niya pinakinggan na natili siya nakatayo. Dahil alam niya ang malapit na kakampi niya, mga minamahal, katulad ni David, mga minamahal. May pagsubok man, maranasan o paghuusig, na natili siya, bakit po? Pinanghawakan niya ang kanyang pananampalataya dahil alam niya na ang Diyos sa kanyang pinaglilingkod ay siyang Diyos na nagbabago sa kanyang buhay, mga minamahal. Yung mga Kristiyano, mga minamahal ko, na mga tapat. Tingnan mo po yung iba nga ng testimony. Halos karimen sa atin, mga patay na nabubuhay na. Wala nang pag-asa. Ibig sabihin po, mga minamahal, na ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, nasa ating gibasa, mga minamahal ko, nang sabi ito, sa araw ito, ibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at sasaktan kita at pupugutan ko ang ulo mo at ibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Pilistyo. Mga minamahal, ati pong ibigay sa Diyos. Ang pakipag-away natin, hindi po sa atin, kundi sa Diyos, mga minamahal. Ang gawin lang po natin, mga minamahal ko, yung ating sinseridad, yung ating puso, katulad ni David, mga minamahal, na hindi tinitingnan, mga minamahal ko, yung kaanyuhan. Pangit ka man, guwapa man, o pogi man, mga minamahal, yung tinitingnan dito na hindi ka nakaapak ng iyong kapwa-tao, mga minamahal, kundi ikaw nakaapak sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoong Kristo po, mga minamahal. Paano pinatay ni Goliath? Bato lamang, mga minamahal. Yung bato na niya ay foundation sa simbahan, ito po'y kapangyarihan sa Diyos, mga minamahal. Ito pong bato, mga minamahal, siya po'y turbante ng kalakasan ng Kristiyano kung paano pinatay, mga minamahal ko, ni David, si Goliath, mga minamahal. Sa isang iglap lamang, mga minamahal ko, nung kanya pong paghilagpos, mga minamahal ko, sa lambayog, mga minamahal sa Bisaya, mga minamahal ko, tinamaan sa ulo. Na ibig sabihin po, mga minamahal ko, nung tumama, mga minamahal ko, kay Goliath, mga mitumba si Goliath, mga minamahal ko. Nung natumba si Goliath, kinuha, mga minamahal ko, ang tabak, mga minamahal ko ni Goliath. Yun po ang kanyang ginamit sa pagputol ng ulo ni Goliath. Kaya ang mga Palestinian, mga tumatakbo sila dahil po natatakot sila sa Diyos ni David at sa Diyos ni Abraham, ni Abinigo, mga minamahal sa Diyos ni Moses o ang Diyos ng ating minamahal na ginagalan na evangelista. Tumakbo sila, di ba? Binaril ka, may umaslang sa'yo. Yung kasabi ka, hallelujah po si Lord, hallelujah po si Lord. Bakit po? Kapangyarihan, kalawalatian, kadakilaan ay nauko lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo po, mga minamahal. Ito lamang po, mga minamahal ko, ay mangyayari lamang ito sa mga tunay ng mga Kristiyano, mga minamahal. Pero sa iba, pinagtawanan ng limang hallelujah po si Lord. Pero tayo, ito po'y kapangyarihan at sandata po natin mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mo ipik lang to pag ang ating puso malinis. Pero yung puso natin, mga minamahal, hindi malinis. Mga minamahal,
Baka hindi po umipik. Hindi ko man alam. Palagpakan na lang natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa tulad ni David, mga ganun po ang buhay ni David, mga minamahal. Kung ating po mga minatingnan ng mahina, kung ating basahon ang Book of Samuel, mga minamahal ko, napakaganda ng story ni David, mga minamahal. Bakit nagtagumpay si David, mga minamahal? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa mga awit, si 164, mga minamahal, basahon na to ang Biblia, mga minamahal. Libro sa Salmo, Kapitulo 119, versikulo 164. Makapito sa usa ka adlaw, ginadayeg ko ikaw, tungod sa imong matarong mga tulumanon. Amen. Amen. Praise the Lord. Makapito sa isang araw na pumupuri ako dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. Grabe, pinagpala si David, mga minamahal. Makapito sa isa siya na pumupuri ako sa isang araw. Yun po ang kalakasan ng Kristiyano. 7 times nagpupuri si Salmista David. Dahil siya po, tinatawag na salmista, dahil grabe siya magpupuri sa mga Panginoon, kapito sa isang araw. Yeah, yung iba siguro, baka po hindi 7, isa lang. May iba naman 2, mga minamahal. Kaya ganun na lamang, mga minamahal ko, sa lahat, mga minamahal ko, na mga banal ng gawain. Ang ating solemn song, 1 hour. Ang ating joyful song, 1 hour, mga minamahal. Buong araw tayong sumasamba. Simula kanina, alas 8:30, matatapos tayo ng alas 3, mga minamahal ko. Hihigitan po natin na tayo sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. 20,000 more times pa ng ating babanggitin yan, mga minamahal. Iyon po, mga minamahal ko, tayo ay nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon, katulad ni Salmista David. 7 times siya nagpupuri sa isang araw, mga minamahal. Di ba kalain mo? Pagising ng umaga, siguro David nagpupuri. Bago siya nag-almusal, nagpupuri na. Pagkatapos ng almusal, magpastol ng kanyang mga tupa. Doon, nagpupuri pa rin siya sa mahal na Panginoon. Hinahanap niya yung mga naliligaw ng mga tupa, mga minamahal. Hinahanap niya yung hindi nabubusog, pinakain niya ng mga damo, pinainom niya ng tubig, mga minamahal. Ganun po, mga minamahal, ang buhay ni David, mga minamahal. Ganun din ang buhay natin bilang mananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon, na nagpupuri palagi, na sumasamba, na riyan po yung katapatan, mga minamahal. Kaya po, salamat sa buhay ng Diyos. Kahit nakita na ng Diyos ang katapatan, mga minamahal, ni David, nariyan pa rin ang kanyang pagsubok. Anong ginagawa, mga minamahal, ni David, mga minamahal? Patuloy siya, mga minamahal. Nung makita po, mga minamahal ko, ni Saul, mga minamahal ko, na siya po, mga minamahal ko, ay nanalo against po, mga minamahal, kay Goliath po, mga minamahal. Kaya siya po'y tinawag, mga minamahal ko, ng ni David, ni Saul po, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, sa 18 sa mga Salmo, sa 1 Samuel po, mga atong basahon, 18:5. Libro sa 1 Samuel, Kapitulo 18, versikulo 5. Ug si David miadto bisan diin siya padtuan ni Saul. Ug nagagawi siya nga maalamon ug gibutang siya ni Saul ibabaw sa mga tawo sa gubat. Ug kini maayo sa pagtan-aw sa katauhan ug sa pagtan-aw usab sa mga sulugoon ni Saul. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. At lumabas si David, saan man sukuin ni Saul, at siya'y nagpakabait, at ilagay ni Saul siya sa mga lalaking mandidigma. At minabuti ng paningin ng buong bayan, sa gayon din ng paningin ng mga lingkod ni Saul, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, nakita ng Diyos ang katapatan niya. Nakita ang hari nga siya po ay mabait na tao, na patay niya bilang ganti, mga tinawag siya na tagadala lamang ng almas ng espada ni Haring Saul. Tagadala ng turbante, mga minamahal, o kalasag, mga minamahal. Ginagawa siya na parabong nasarapan sa hari, mga minamahal. Pag ang Kristiyano palang tapat na naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi ka gagawing buntot, gagawing kag-ulo, mga minamahal. Pag ang Kristiyano mapagbigay, maibigay sa kanyang kapwa, mga minamahal ko, busil ang kanyang puso, mga minamahal ko. Nakikita ng Diyos at nakikita ng tao, mga minamahal ko, sa mabubuting tao at sa mabuting puso, nakikita ito po, mga minamahal ko. Kaya ganun po, mga minamahal ko, nalulugod sa mga minamahal ko, si Saul sa kanya po, mga minamahal. Sa bandang huli po, mga minamahal, ang ginagawa, mga minamahal ko, ni Saul, mga minamahal. Dahil po, laksa po ang napapatay ni David.
Kay hari, sa hari, mga libo-libo pa lang. Doon pumapasok ang garbo ni Saul, mga minamahal. Kaya ang ginagawa ni mga minamahal ko ni Saul, pinadala siya, mga minamahal ko, biila po nga mandirigma, mga minamahal, siya ginawang frontliner. Siya po'y humahawak ng libo-libong mga tao, mga minamahal. Doon siya, mga minamahal ko, pero hindi po namamatay si David. Bakit po? Kakampi niya ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo po, mga minamahal. Doon po umusbong ang galit, mga minamahal, ni Saul, mga minamahal. Dahil kahit yung mga kasamahan niya, kahit yung mga kasamahan niya sa hari, mga minamahal, na sa paligid niya, binupuri nila at binagbunyi nila si David, nga siya po ay laksa-laksa niya napapatay ang mga kalaban, mga minamahal. Doon po, sumisingit po ang kaway, mga minamahal. Kaya po salamat sa buhay na Diyos po, mga tayo po, mga Kristiyano, kahit may pagsubok tayo sa atin, dumating man sa atin mga trials na ganyan, mga minamahal, pero natili tayo. Bakit po? Binigyan tayo ng katalinuhan ng ating pinakamahal na Panginoon Kristo, na puso mapagpakumbaba, maunawain, mapagbigay, mga minamahal. Kaya ganun po ang kakayahan ni David, mga minamahal. Kaya ganun pa man ang ginagawa niya, mga minamahal ko. Hindi siya nagtanim ng galit kay Haring Saul, mga minamahal. Doon na namamagitan, mga minamahal ko niyang kaibigan, si Jonathan, ng kanyang anak, mga minamahal ko, si Jonathan, mga minamahal ko, doon pa lamang. Ang sabi ni Jonathan, kung ikaw ay maging hari, sa panahon na yan, gawin mo kung nasa kanan mo ko. Nagbigay sila ng tawag na sumpaan, mga minamahal ko, na ang sabi ni David, huwag kang mag-ahala. Kasama kita, mga minamahal. Kaya ganun, mayroon silang pinanghawakan ng mahigpit ang kanilang pananampalataya sa buhay na Diyos, mga minamahal. Kaya ang ginagawa, mga minamahal ko, nung nalaman ni Jonathan, mga minamahal ko, ng anak ni Sahari, mga minamahal ko, na siya ipapatayin, mga minamahal ko, si Jonathan mismo na mamagitan sa kanya na siya na huwag pagbuhatan ng kamay. Pero si David, mga minamahal ko, hindi siya nag-isip ng masama laban kay Haring Saul. Dahil ang sabi niya, siya ay inaanuit ng mahal na Panginoon, siya ay hinirang ng Diyos. Grabe ang respeto pa rin niya, na ibig sabihin, tanda na kanyang pagpakumbaba, na siya naging hari, na siya po naging alipin sa hari, siya po'y sumusunod kahit na mali ang kanyang ginagawa. Nandyan po, dahil po, ang pag-ibig ni David, mga minamahal ko, na siya po ay tunay na nilagisan ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya mga minamahal ko, yung gawin po natin, yung pagpupuri sa mahal na Panginoon. Yung katapatan natin, yung ating puso na busilak. Salamat sa buhay na Diyos. Nariyan ito po sa atin. Huwag tayong magtanim ng galit. Handa tayong magpapatawad, mga minamahal. Handa tayong magmahal. Huwag mong tingnan ang kanyang kaanyuhan. Tingnan mo ang kabutihan na ginagawa niya. Tingnan mo kung gaano siya kadakila ang naglilingkod sa mahal na Panginoon, katulad ni David, mga minamahal. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga minamahal. Walang pinipili, mga minamahal. Kung yung puso natin na mahabagin, ipagpatuloy po natin. Yung puso natin mapagbigay, ipagpatuloy po natin. Kung yung puso mo mahina, humingi ka ng kalakasan sa mahal na Panginoon. Kung nariyan pang yung kahinaan mo, manalangin ka sa mahal na Panginoon para magtagumpay pa ang ating buhay, na tayo dugtungan pa ng ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Sino nga ba tayo sa harapan sa mahal na Panginoon, mga minamahal? Si David, mga minamahal, hinahabol na siya ng mga sundalo ng mga Israel. Nagtago na sa yungib, mga minamahal, pero anong ginagawa niya? Patunayan ko sa Diyos na si Haring Saul pa rin ang aking hari. Kinuha niya, mga minamahal, natutulog ang hari. Mga minamahal, kinuha niya ang kanya pong malabal. Mga minamahal, natutulog, kinuha niya. Dapat sa oras na yan, pwede niyang patayin si Haring Saul, mga minamahal. Pero hindi niya nagawa. Hindi niya magawa. Bakit po? Tinawag at hinirang din siya ng Diyos. Nilangisan na siya ng Diyos kahit sa minsan sa maling pamaraan, mga minamahal. Dahil gabi ang respeto niya, alang-alang sa pag-ibig niya sa ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Kinuha niya ang balabal, mga minamahal, dinala siya sa bundok, sumigaw siya, "O hari, mabuhay ka!" Mga minamahal, doon, mga minamahal, na parang nabunutan ng tidik si Haring Saul. Na oras na yan, dapat papatay na siya, pero hindi niya ginagawa. Ganon tayo, mga minamahal. Kahit inaapakan ng ating pagkatao, nanatili tayong nagpakumbaba sa harapan sa Diyos. Kahit inalipos na tayo, kahit inaaway tayo, nanatili tayo dahil po buhay ang ating Diyos ng ating pinaglilingkuran, mga minamahal.
Kahit ano pang gawin sa tao, sa ibabaw ng mundong ito, mga minamahal, manatili tayong tunay na Kristiyano, manatili tayong tunay na anak ng Diyos, manatili tayong magmamana ng buhay na walang hanggan, wala na itong atrasan, katulad na ginagawa ni David, mga minamahal ko, hindi siya umatras sa laban, mga minamahal. Ano mang pagsubok dumating sa kanyang buhay, hindi siya umatras, nanatili pa rin siya sa paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Na ibig sabihin, respeto. Pag mayroon kang respeto sa iyong kapwa, may pag-ibig po tayo sa ating kapwa. Ganon po ang ginagawa ni David, mga minamahal. Pagmamahal ang pinapakita pa rin siya. Kahit siya ay papatayin, mga minamahal. Ganon kadakila ang pag-ibig, mga minamahal, sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, salamat sa lahat ng papapala na ipinagkaloob nyo sa lahat ng mga tao. Ang Diyos magbalik niyan. Kaya awitan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Mga minamahal, din natatapos ang atong mga Bible study, mga minamahal. Tularan natin ang buhay ni David. Kahit inaaway na siya, inaalipusta, pinapatay, pero hindi pa rin siya kumakalaban. Dahil bakit, mga minamahal? Iniibig niya ang mahal na Panginoon. Magmahalan tayo. Maggalang, magrespeto, mga minamahal. Kung mayroon kang ayaw, sabihin mo. Mayroon kang gustong gawin, sabihin mo. Ngayon po, mga minamahal, mayroon tayong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa amin, Lord. Ikaw ang aming tagumpay. Hindi ang aming kaalaman, mahal na Panginoon. Hindi ang aming karunungan kami magmatagtagumpay, kundi ang karunungan mo na ipinagkalobo kay David, ang ipinagkalobo kay mahal na pastor, ang ipinagkalobo sa amin, isang Diyos lamang aming tinatawagan. Sing it, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, napakabuti ng Diyos ng ating pinaglilingkuran. Mga minamahal, 2021 na ngayon, unang araw ng linggo, ipagpatuloy natin yung ating katapatan sa banal na gawain. Kung anong ating ginagawa ng nakaraang taon, higitan pa po natin, mga minamahal, katulad ni Salmis na David, mga minamahal. Ang lakas natin mula sa Diyos. Ang tagumpay natin nasa mahal na Panginoon, mga minamahal. Si David, hindi umaatras sa laban. Kahit sa bingit ng kamatayan, ang mahal na pastor, hindi din umatras dahil alam niya ang Diyos na iyang pinaglilingkuran ay siyang Diyos na magproteksyon sa mga minamahal. Ganon din sa atin, hallelujah. Paging balita, ipahayag sa mga. Hallelujah! Pinin ang Panginoon, Panginoon sa kanyang panahon. Hallelujah! Umagapan na dakilang bagay na sa iyo inihatan. Hallelujah! Piliin ka man ang Panginoon. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw lamang ang aming kalakasan, Lucis. Wala nang dumating na mga pagpapala. At nalikot ka ba sa kanyang pinagagawa ng mabuting balita? Ipahayag sa mga.
tayo sa ngalan ng Panginoon. Tinawag tayo para maglingkod sa ngalan ng Panginoon. Isang mabuting bagay na tayo tinawag at pinili para maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Dakilang minamahal, ano yung mga dakilang bagay na sa iyo'y iniatang ng Diyos sa ating mga balikat? Yung ating mga katungkulan, mga minamahal. Yung ating pagkatawag na tayo'y tinawag at pinili ng Diyos na maglingkod sa Kanya na may katapatan, mga minamahal. Yung puso natin, dakilain natin, mga minamahal. Yung pagkatawag sa atin, hindi tao, kundi ang Diyos, mga minamahal. Marunong tayong magmahal. Marunong tayong magpatawad. Marunong tayong umiibig sa ating kapwa. Ganon din si David, mga minamahal. Si David, mga minamahal, kahit buhay ang kanyang kapalit, pero ibinigay niya ang kanyang pag-ibig sa tao na yan. Ganon din ang ating gagawin, mga minamahal. Ang pag-ibig ang pinakadakila sa ating buhay, mga minamahal. Yung malinis na puso, yung respeto na may kasamang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig may kasamang respeto, mga minamahal. Sing it, hallelujah, praise the Lord. Manalangin tayo sa ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Itaas natin ating mga kamay, mga minamahal. O podalay ko na pagpalagaman Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin sa iyong pag-ibig, mahal ang ginagawa mo sa aming buhay, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nagdagan mong aming pananampalataya. Narinig namin ng iyong mga salita naming nabasa, ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Mahal na Panginoon, turuan niyo po kami ng aming pong pananampalataya pa ay tumaas pa po, mahal na Panginoon, dugtungan mong aming buhay, mahal na Panginoon. Gawin mo yung karapat-dapat, hindi man karapat-dapat po, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong banal salita sa pangalan mo. In Jesus' name, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sing it, hallelujah, praise the Lord. Salamat po, mga minamahal, dito na natapos ang ating pong Bible study po, mga hindi man karapat-dapat po, mga ibang lingkod. Kaya po, salamat sa buhay na Diyos. At ang pinakamataas na pagpupuri, pangalawa, dakila, ating pabuti ko sa ating pinakamahal na Panginoon.